Sila dito ay wala nang palag ang Falcon Esports. Kailangan na nilang bumaba ng lower bracket. Oo nga pala, pag nanalo ka dito, diretso ka agad sa upper bracket finals at naabangan mo kung sino yung magwawagi sa Team Liquid ID at sa RRQ Oshi mamaya kagad after nitong laban na to. Wala nang pahipahinga yan. 5 minutes lang may RRQ versus TLID na agad tayo makita na. By the way, ay rematch ng S14 MPL ito. No? Pero sa PX7 ay agarang nabigyan. Kung RG yan, naka-flame shot si Super Prince, tas namatay na siya. Alam. Yun yung mga meta sa RG, no? Yung mga flame shot. parang may masama kang experience. Meron talaga. ang sakit kasi. Yun yung isa sa mga nakakainis ng early game. And sa totoo lang, no, kung early game din lang ang usapan, Falcon Esports, very respectable yung early game power spike nila. We're looking at A Farsa and A Bruno. By early to mid game, ay kayang-kaya talaga nilang lumaban in a big team fight. And for Fnatic Onyx, ganun din naman. But then again, mas mahaba yung cooldown ng Black Dragon form. Yun yung isa sa mga rason kung bakit hindi natin masyado nakikita si Zong. Oo nga pala, no? Medyo matagal nga pala talaga yung cooldown yan. And, well, for me naman, depende yan kung paano mo gagawin ito fusion na to. Ngayon, may na-flicker kagad yung bird mula dito kay Super Friends at ang pagong ay mabubuhay na rin na few. So, diretso na kagad dito ang magkabilang kubunan. Semi-deado ata dito ang Fnatic Onyx Philippines. Saktong-sakto na ito yung pinakamalakas na form ng isang Fred rin, yung level 4. At pantay-pantay pa kayo lahat. Kakunti lamang, bilang na bilang, kayang pumalag sa Fred rin kapag ganyang level pa lamang. Pero Fnatic Onyx Philippines, mukhang magpa-purple lang dito si King Kong at i-reset na nila ang turtle agad. Okay, si Bruce ko ay may iped. Flicker ay nagamit niya. Sabay ng meditate. Pero dito rin yung Dragon. At nanakap na nga rin dun si Dax. Sa first blood ay nakuha na kagad dito. Hindi pa tapos. At ang gigigil na kagad ang Dragon dito ni Kirk. Ngayon, ilalapag yung Eternal Guard mula kay Super Prince. Isang bigla lang. Sila na kagad may hawak ng position dun sa turtle. Ito yung hindi na nakakasanayan ng mga tao. Isang rason din siguro kung bakit lumabas yung Yuzong is they're up against a Fred rin. Tanda natin yung Cha energy na nanggagaling dito sa isang Yuzong ay napaka-updated po. And habang nangyayari yan ay King Kong nakakuha na naman ng kill. That's Kid X na ang masama doon par ay nag-flicker pa siya. Naku, ang daming na-burn, ang daming nagamit doon. And masasabi ko na malaking kahirapan para sa Falcon Esports yung mga naganap na yon. Pero may pagkakataon naman sila mag-reset. And dito pa naman, meron pa naman silang pagkakataon. Kagaya niyan, meron silang Marshall dito. At least may pangsabay, may panghuli. Pero tingnan mo, feathered Earthstrike na dito si PX7. Pinitawan niya kanyang mga skills. Pero parang nalugi pa siya against Super sa Pokes. And ang kakaiba dito is Falcon Esports dapat siling lamang. Dapat siling lamang dito pero hindi agad nakapag-rotate yung XP lane nila dahil mas mabilis nakapag-clear ang isang Yuzo against the Phobius. And ito yung isa pang nakakalimutan. Bad matchup para sa Phobius yun eh. Oo nga. Pag nag-1v1 tong dalawang to, surnament na ang makakalamang. Nako, bakit ka lumapit, Royal Milk? Patakas ata si Royal Milk dito. Makikipagsabay na lang kay Kirk. Pero again, may vengeance naman siya na available. So, medyo tiwala din naman siya. Fnatic Onyx PH, lamang na rin ng 1.6k. Pero dito na yung ultimate mula kay Brusco. Si King Kong ay sumunod na nga rin. Pinunaw na kagad itong ibon na ito. Ngayon ay si King Kong ang magiging nila yung continuous na scene simula kay Dax ay hindi naging sapat para ma-contain at makawakan nito si King Kong. Ang ganda. Dahil doon sa emblem choice niya na Temporal Rain ay right after niyang nilapag ang kanyang electrifying beats ay nakapag-rhythm of joy agad siya paalis. Kaya naman nakatakas siya kahit na-stun siya ng bahagya doon ni Dax. And this is just the beauty of meta builds para sa isang Joy. Ang cooldown ng iyong rhythm of joy usually nasa 2 to 3 seconds yan right after you put down the electrifying beats. But with Temporal Rain na nagre-reduce ng 1.5 seconds ay napakalaking bagay niyan sa mobility ng isang Joy with the full combo na ginagamit niya. Oo, nakaasa rin kasi siya dun sa mga rhythm and napakagandang emblem choice talaga nito. Ngayon, nabitawan din yung Raging Sandstorm habang yung Dragon. Lipad muna dito si Kid X. Habang Federation, nabitawan na nga rin dito ng Falcon Esports. Brusco ay tumatakbo pero hindi siya makatakbo sa mga bola dito ni Benny. Ngayon, nagkalaran ni Kirk at namatay na nga rin doon sa mga nangyari na yon. Pagkong ay masisecure ngayon ang Falcon. Respect for Falcon Esports. Yan talaga
talaga ang kanilang kalakasan, pero naging sagot dito ng Fnatic Onyx ay kumuha na lamang tayo ng Torre. Logically speaking, no, ito talaga ang oras na lamang dapat ang Falcon Esports, but in terms of overall gold, ay lamang pa rin naman ang Fnatic Onyx Philippines. At mukhang macro idadaan ng Fnatic Onyx ang larong ito, at dahil nga nag-retry ang isang retry during that turtle, ay ginamit na ni King Kong ang kanyang retry para agawin naman ang purple mula sa Falcon. Isang mabilisang response lang no, para sa Fnatic Onyx PH. At dito talaga magaling ang Super Family. Kagaya nga ng continuous na Ayun, dagger no? skills. Nabibitawan dito ng Fnatic Onyx. Patuloy siya sa from PX7. Namatay na din si Brusco, pero dito si King Kong. Sinalubong na rin dito ni Royal Mint. Nagamit na kagad yung 5 bits. And this time ay lalayo na nga rin at pinagsasalusaluhan nila yung World D. Mula dito kay Benny. Random na rin yung damage ha. Ang haba ng World din ang galing pa yun sa River. Pero mukhang nandito naman si Kirk. Hindi pa available ang kanyang Petrify combo at kaya na nga niya parang ganun lang. Ang Vengeance ay napap na rin at hindi na niya itutuloy ang laban na yon. Iba talaga ang i-explain, no? Hindi kinakabahan kahit 100 HP na lang ang natitira. Oo, napaka-kukunat at saka napaka-bibilis pabuno ng mga buhay na yan eh. Pero habang pinag-uusapan natin yun, si Kelra ay nakakadalawa na. Ito na yung Torre counter natin. Nakadalawa na kagad si Kelra, isa sa taas, isa sa baba. So maaaring maghanap pa siya dito ng isa. Pero sabi ni King, nakahanap na ako ng magiging target at magiging kill. Dax dito ay iwas! Pero nandun yung gold standard! Nakapatay na rin ng isa dito itong si Kelra. Ngayon naman si King 7 ay natin din na mahabol dito ng Fnatic Onyx PH. Si King Kong ay nakasilip din. Uy, si Kelra buhay pa! Buhay pa rin dito si Kelra. At lalayo na muna ang Fnatic. Kamuntikan pa. At buti hindi nadaplisan ng Worldy doon si Keldra. Sa tingin ko sapat yung damage ng Worldy na mas lalo na kung mag-bounce. Again, that is just around 100 HP. Tandaan natin yung mga marksman pag ganyan, one hit na lang talaga. Hindi katulad yung kay Brusco tsaka kay Kirk siguro. Yung mga isang bar niyan medyo matagal pa. Pwede pa vertical. Pwede pa bumertical. At 7 minutes in, this is the last turtle. At mukhang makukuha ito ng libre ng Falcon Esports. Maliban na lang pag lumabas na ang Falcon ni Cork. Ayun na nga, nailabas na nga at naisilip na rin yung dragon. Yung si Bat ay hindi tumama. Pero si Benny nakuha na kagad dito kumuna ng Fnatic Onyx PH. Ngayon sila sa makakakuha ng pagong. At takas muna magiging call dito ng Fnatic Onyx Philippines. Mahabol pa rin si Super Prince. At ang Super Family ay medyo nabiyak ng konti. Dalawang namatay para sa kanila at isa naman para sa Falcon. Oo, parang ang nangyayari dito ay nagagamit talaga ng Falcon Esports sa kanilang power spike. Normal lang na nakakapalag sila ngayon. And for Fnatic Onyx, trabaho lang eh. Kumbaga parang as long as hindi lumalamang na sobrang laki, 2v1 here, Kelra. Makaka-dash out naman at mananakap dito at agarang babagsak with a feather airstrike. Falcon Esports, they take down Kelra. And correct me if I'm wrong, Burrito, that will be the first death of Kelra. Yeah. For a while lang, tagal hindi namatay ni Kelra sa buong torneyong ito. Oo nga eh. Actually, kung ngayon nga lang pag-uusapan natin ng Games 1 ito, hindi rin siya namatay eh. Diba? At ito ang pagkakataon ng Falcon Esports. Nakakita sila ng liwanag. Nakakita sila dito ng pag-asa. And ang Fnatic Onyx PH, yung malaking kalamangan nila kanina yung napababa na into 600. Ngayon, ang choice ng Falcon Esports, ano ba? Pupunta sa baba, hanapin kung nasa nagtatago si Kiko kasi kanina nag-clear to. Pero ang sakit! Ang sakit ng mga rhythm, men! Oo, at tayo na nga, Petrify combo, hindi gagamitin. Raging Sandstorm forces out the Vengeance at grabe yung healing ni Royal Mist dito. Pero hindi yung magiging sapat para mabuhay pa. It will be a 1 for none. Nakalabang ang Fnatic Onyx sa trade na yun. Okay, nakasilip na nga rin dito si Dax. Ngayon, 40 seconds para sa unang Lord ng laban. And kailangan nilang hanapin dito eh. Ano ba ang magiging option dito ng Fnatic Onyx? Ibibigay ba nila kay Kelra yung taas na yun na nga ang kanilang ginagawa? So kailangan may mag-react. Ngayon, yung reaksyon mula sa Falcon Esports na napagamit na rin kagad ng electrifying beats itong si King Kong, humanap ng mga farm muna na makukuha dahil mahaba-haba pang oras para dun sa unang Lord ng laban. At para naman kay Kelra, no, sakto, ito na yung oras kung saan pwede na talagang karnihin yung mga tore. Ito yung pwede kang makakita ng Kelra sa harap, Kelra sa likod. Parang t-shirt lang niya dati. Makikita mo yan. Ano yung tipong pwede siyang maka-push dyan sa top lane, tapos biglang nando na pala siya sa Lord area. And that is just the advantage na meron ka kapag may gumagamit ka ng Moscow. But Super Prince, mukhang isang lapag na lang pero makaka-flicker pa siya palayo. Crucial flicker burn here. Galing kay Super Prince. Oo, no. Ngayon, kailangan niyong matras. Alam dito ni Falcon Esports na magre-recall itong si Super Prince. Pero doon sa may bandang itaas, may cut na ginawa itong si Kelra. So, nakikita na rin naman ni Kirk kung gaano kalaki yung buhay dito ng Lord. Si King
King Kong umaamba na dyan. Electrify Beats. Sino makakuha ng Lord? Okay, nakanakap na nga dito. Tumama rin yung si Pat. Habang si Daxay nakuha na yung unang Lord ng laban na ito. Pero nai-call na Pago Lisbon. Isa-isahin na natin ang Super Family. Napapagsak na agad dito si Brusco at si Super Friends. Ngayon naman yung napatumba na rin. Ito nga si Kirk, si King Kong na lang ang natitirang mag-isa. At dire-diretso ang Pago Esports. Intable ata ito para sa para sa Falcon Esports. Pwede nilang ituloy pero 8 seconds para kay Brusco. Kailangan lamang maklear ng Joy. Meron pa naman blessing, puputok pa naman. Pero hindi yun sapat. And intable na nga ata isang segundo. Ay! Okay. Natakot! Alam nila ang baba ng death timer dito ng Fnatic Onyx PH. Pero magandang simula para sa Falcon. Nakuha nila yung torre dito sa may bandang gitna. At ito yung kagandahan ng lineup nila. Ang dami rin kasi nilang control Isipin mo si Dax pa lang tuloy-tuloy to Tsaka ito yung talagang nagagamit nila yung Bruno. Naaalagaan nila, nakakabanat. And for Fnatic Onyx Philippines, depensa muna. Ito ang pinakaunang kalamangan na nakuha ng Falcon Esports. Ang tanong ay matatapos nga ba nila ito ng maaga? Look at the damage yun ang gagaling kay Benny. At pangalawang inhibitor turret na nga ang mawawala. Falcon Esports tuloy lang ang pagpupush. Mid lane naman ata ang punteria. Feather airstrike na gamit na. Si King Kong ata ang una! Ay, nakuha na kagad. Meron pa silang Lord dito ngayon. Humahampas na dun sa base. Humahampas na dun sa crystal itong si Benny. Ramdam na ramdam. Look at that. 12 na 1.2k yung mga criticals. Royal Mickey pumasok din. Meron sila mga minions dito. Siyempre ginagamit ng kanilang kagadamang Eternal Guard as well. Mula dito kay Super Prince. Vengeance for Royal Milk. At tapos ata ang laban ng Falcon Esports. Mai-extend pa ang serye na ito. At mukhang hindi